kasalukuyan ng ating kapaligiran. Pangmatagalang pagbabago po ng panahon. Ito po yung pagbabago-bago na mga nararanasan sa isang lugar po, like bagyo po, ganon. Babago-bago po. Bumabagyo pero biglang magbabago, biglang aaraw. Nagbabago-bago yung panahon na hindi siya yung mismong weather sa month na yun na nagbabago-bago. Siguro po para aware po tayo bilang isang human dito sa Earth. Kung parang wala po tayong alam kung paano po natakbo or paano ang nangyayari sa climate change is pwede pong isang araw is hindi po natin alam yung gagawin. Para maging handa po tayo kung ano man po sakali na mangyari. Para po makahanda rin po tayo sa mga sakuna na dadaan. We can give awareness din sa mga tao. And yung climate change is nakaka-affect din siya sa atin. Not just because weather lang siya, it's because our body din. Hindi siya na-adapt or nagiging abnormal yung adjustment ng body natin sa weather. This is the world. That's you and that's me. The world has the perfect temperature to keep all living things alive and happy. This temperature depends on a balance. The sun's heat goes to Earth to make it warm. The sun's heat bounces back to space to make the Earth cool. When this balance is lost, the climate changes. The Earth's climate has changed many times before. This is called natural climate change. It's caused by volcanic eruptions, changes in the sun's energy, and changes in the Earth's orbit. Greenhouse gases also make the Earth warmer. They trap heat from the sun. Greenhouse gases are like a blanket covering the Earth. It started in the 1700s. Humans started to build more things. We burned coal to make electricity. We burn oil to make our cars and planes move. We use chemicals to make things. We cut down lots of trees. We burn gas to cook food. We dump lots of trash on landfills. We plant a lot more rice. All these things release greenhouse gases. Remember the blanket over the Earth? Because of humans, it got much, much thicker. When I get hot, I sweat. I even get dizzy. Imagine the Earth. Because it's hotter, glaciers and ice sheets are melting. Seas are rising, storms are getting stronger, some places are getting dry, even the sea is getting warmer. All living things are in big trouble. So what should we do? We need to change the way we live so we can stop releasing so much greenhouse gases. That way, the Earth's blanket will go back to normal. We also need to be ready for what climate change will bring. In December, there will be a big meeting of nations. They'll meet in Paris to decide how each country can help. Their decision will decide the future of Earth, our home. Kung hindi po tayo aware about it, ano pong mangyayari sa atin? Lalo na po tayo po yung nandirito at tayo lang po yung gagawa ng paraan kung paano natin mapapangalagaan yung tirahan natin. Kung gaano po yung epekto ng mga industry po, yung mga produkto na malakas maglabas po ng usok po na nakakasira po ng ozone layer po natin. Then kung paano nga po paano po madadamay yung mga future ay kaya mga bata po, mga susunod po na mag-aalaga po ng Earth. Din po natin na kumilos din para sa mundo na yun nga po, alagaan din natin yung kalikasan natin. Based po sa akin is actually is dahil din naman po sa mga tao kung bakit nagkakaganon yung Earth. Like, we know na natural yung sa mga volcanoes. Tayo rin nagdadagdag ng mga kalat, kung saan-saan kasi tayo nagtatapon, ng mga basura natin. And doon din is nagkakaroon ng
marami na mamatay na isda kasi nga parang naano rin sila, nakakain din nila, gano'n. We should really take action sa climate changes. Dapat minomoderate din natin mga actions natin. Dapat we should limit things na hindi dapat nauubos, nasusobrahan, or nagkukulang. We should take it as normal lang, balance lang, so all of us can benefit and then all of us will be safe. Nakaka-affect po siya sa animals, lalo na po sa ating sarili na tayo rin po yung gumagawa ng ating kapahamakan. Uulan po, tas iinit. Ganun. May mga tao na rin na nakaramdam na kailangan ng magtanim ng mga puno po, hindi na masyado magsiga ng mga dahon. Alagaan po yung nature, magtanim pa po nga ng mga puno kasi hindi po porket parang marami ng puno na nakikita is sapat na yon, kasi pwede pong hindi pa pala kasi di po natin alam kung yung mangyayari po. Yung sa basura din po, kailangan din po natin ipaghiwalay-walay yung mga kailangan na marirecycle pa, tapos sa mga hindi na po. Tapos po yun nga po, linisin din po natin yung kapaligiran po natin. Huwag tayong magtatapon sa maling tapunan kasi nga po ay ito yung mas nakakadagdag, and huwag nating bawasan yung trees kasi nga sila yung nagbibigay ng air sa atin. We can raise awareness nga sa mga kabataan, especially really sa mga kabataan. So, alam nila na kung bakit ba nagkakos yung ganito para may knowledge sila. In that case, pwede rin magpa-plant ng mga trees, ganon, and then clean environment. In that way, ma-prevent natin yung climate change na quickly, and then save din natin yung earth na mas magiging easier siya, balance din siya. Siguro po opinion ko po sa lahat po ng may kaya na may matataas na posisyon, na sana po pakinggan po nila yung mga tao na willing pong tumulong about sa pagliligtas ng ating kapaligiran. Kasi po napakahalaga po nito. Ito po yung ating kayamanan na ibinigay sa atin upang pangalagaan natin. Lalong-lalo na tayo rin po talaga yung maaapektuhan. Dahil kung hindi po natin bibigyan to ng aksyon, mas lalo pa po tayong magkakaroon ng kailangan gawin dahil mas pinapahirapan lang po natin yung ating mga sarili.